So, ganito po magbilan ng EG105G series. Ito po ang nasa tutorial is yung version 3. Pero basta EG105 series, halos same yan ng pagbibilan. So, ito makikita natin muna dito. Ayan. Dito. Ayan. Hindi lang siya limited sa 16 entries. Naka 300 entries na yan. Kahit yung saan na ba yung PPOE server nito? Ayan, saan na? Hindi dyan. Saan na ba? Kalimutan ko. Ayun, ito ba yun? 200? Alam ko 150 lang nilagay ko dyan eh. Saan na ba yung PPOE? Local account? Hindi naman to. Basta yung PPOE niya, nadagdagan na yung mga clients doon. So, alam ko naging 150 na yung capability niya sa mga clients. So, anyway, ang focus natin ngayon is yung sa VLAN configuration. So, dito, ang gagawin, mag-a-add lang. Halimbawa, ang VLAN ID range na gagamitin sa Vendo is from 2 3. VLAN ID 3 hanggang VLAN ID 3999. So, ito. Gagawa mo tayo sa VLAN 22 kasi yun yung pinaka-basic. So, ganyan lang kasimple. Click OK lang. Ayan. Tapos wait nyo lang mag-reload. So, yan. Makikita nyo na nagkaroon na ng VLAN 22 entry. So, ayan. So, punta na tayo dito sa port settings. Port VLAN. Yan. So, since VLAN 22, ang gusto kasi, eto, hindi to na i-edit yung LAN 0. Hindi yan pwedeng i-untag. Just in case kasi magkamali ka, may access ka pa rin sa router. So, sabi ng client, gagawin daw tong personal port para sa kanyang PC. So, hindi natin gagalawin. Non-added ang ilalagay dyan. So, dito, naka-untag yan. Tapos, tag yung VLAN 22 para sa Vendo. So, ito daw para sa AP. Non-added dapat yan sa default VLAN. Tapos, untag dito sa VLAN 22. Same din dito. Dapat non-added. Tapos, untag. Kasi ito yung magiging AP ng Vendo. Ito naman yung VLAN 22. Dito ilalagay yung Vendo sa LAN 1. Yung LAN 0 for personal port daw. Tapos, click save lang. Ganun lang kasimple. Naka-VLAN na yan. Ayan, operation succeeded. Kung mag-a-add ka naman, halimbawa, mag-a-add ka ng another VLAN para sa PPOE. Ang PPOE VLAN ID ay nagsisimula sa 4002 hanggang 4090 yung VLAN ID na pwede. So, gagawin natin dito ay lagyan natin VLAN ID 4003 na lang para sure. Ayan. Tapos, click OK lang. Tapos,
Nagluloko yung aking. Wait lang, reload lang natin. Kasi naka-remote lang to. So, ulitin natin. Add lang tayo ng VLAN ID para sa ating PPOE. Ay. So, ang para sa PPOE na VLAN ID is from 4003 to 4094. 4002 pwede. Hanggang 4094. To be safe, 4003 yung gagamitin natin. Ayan. Tapos, click OK lang. Ayan. Wait lang mag-load. So, ito na. Meron na siyang VLAN ID 4003 para sa ating PPOE server. So, ayan. So, ito, kailangan may tag na siya. Ayan. So, nakatag yan. Kung gusto niya magkaroon ng AP yan, na kahit wala ng VLAN ID, ganito lang gagawin. Ang problema lang ito, nakatag. So, okay lang yan. Sa VLAN naman yan eh. So, tapos dito, non-added ilalagay natin para hindi mag-conflict. Non-added. Tapos dito, non-added din. Tapos dito, untag. Magiging AP na to nung VLAN 4003. Ayan. So, ulit-ulitin nyo lang to experiment para makuha nyo yung tamang setup. Madali lang yan kasi andyan na siya eh. Click-click na lang. So, panoorin nyo ng dahan-dahan yung video para magets nyo. Simple lang naman yan. Pag nag-add ka, halos same principle lang din naman. Kung halimbawa naman gusto mo mag-add ng VLAN 4003 sa Vendo mo, non-added to, tapos dito yung tag. Ayan. Sa Vendo lahat yan manggagaling. So, kung gusto man, itong Ruigi ang gawin mong PPOE server, so, non-added dyan, dito siya nakatag. So, yun, ulit-ulitin nyo lang panoorin yung video, magigets nyo rin yan. Madali lang yan. So, yun lang, and thank you.